Question: what happens when a computer science student decides to answer a call that goes far beyond the classroom? Yon, sige, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba. Para sa ating episode 137, andyan ka na naman with our very special guest, Sir Gian Rimar Season. Live na live dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I am a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Live na live tayo ngayon, 8:20. Past 8:20 na tayo nag-start. Medyo na-late lang tayo konti. Pero walang makakapigil para sa ating very special episode for tonight. Episode 137. Andyan ka na naman with our very special guest. Mamaya makikilala niyo ang ating special na bisita, batang-bata. Fresh na fresh ang ating special guest for today. So yun, September 29, last Monday ng September. Next month, October. Ako, ilang tulog na lang. Pasko na naman. Bago tayo mag-start, bago tayo magbigay ng regalo, syempre, encourage everyone to please like and follow my Facebook page. I am Possible. Tapos, ganun din, mag-subscribe, like, and hit the notification bell para sa ating YouTube channel, Paulo Javellana TV. Paki-follow na rin ang ating TikTok account, I Am Possible. Sa mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganun, binabati ko rin lahat ng viewers natin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man kayong parte ng mundo, sa lahat ng OFWs, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Thank you so much sa patuloy na pag-support sa I Am Possible. Siyempre sa aking pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamabait, pinakamamahal kong asawa, si Bea Javellana. I love you. Kay Sage, I love you. Ayun, praise the Lord, gumaling na si Sage. Pagdasal natin si Sage, tulungan nyo kami, sama natin sa prayer si Sage, ang kanyang mga kasamang athletes from Fort Del Pilar. Varsity siya ng volleyball. Magkakaroon sila ng district meet this October 2 to 4. So, by God's grace, hopefully sana nga manalo sila at makapasok sa division meet citywide na yan dito sa Baguio City. Siyempre sa ating napakagwapong technical director na isa ng ngayon, resource speaker, si Sir Adrian de los Reyes, tsaka sa kanyang napakabait, napakagandang minamahal na si Miss Alma Corsanes. Good evening sa inyo. Kay Mama Tess Javellana and sa family, kay Kujojo Javellana sa family mo, kay JJ Javellana sa family mo, dyan kay Kiko, kay Shawi, nakasama ni Mama, kay Shohan dyan sa Paranaque, magandang gabi. Praise the Lord sa inyong traveling mercy, Kiko, pauwi ng Philippines. I hope nag-enjoy kayo sa inyong vacation. Kay Papa Noel dyan sa Manila, kay Mama Grace, Papa Ronnie Ronan Flormata ng Tabora, Tranquoville. Siyempre kay Isa, CJ Santos, Bella Santos ng San Francisco, California, kay Aki Tabora dyan sa Colorado, USA. Kay Tita Chong Kapati, belated happy birthday. Kay Jeremy Kapati, Jason Kapati, Tito Erwin Kapati, good morning dyan sa New Jersey. Tita Jet, Tito Rolly Cui ng Wisconsin, Tito Erwin Azul ng Long Beach, California, Dylan Nababu ng California pa rin yan. Magandang umaga sa mga kasama namin sa Victory Group, VG Group namin sa Couples Fellowship, Men's Fellowship, and Ladies Fellowship yan. Sa kila Sir Eric Pokis, kay Grace, kay Rog, kay Grace Ann, kay Renzi, kay Fatima, kay Kuya Aris, Ate Abby, kay Nino, kay Santi. Yan, sa mga anak nyo, good evening sa inyo lahat. Siyempre kay Pastor Jay Santos sa family mo, kay Kuya Carlo, kay Edmond ng Takurilla. Yan, kay Brother Eman, Results Tasteful Delight. So yun, sa lahat ng mga attendees ng Victory Plaza Garden Victory Cup, Victory Christian Fellowship, good evening sa inyong lahat. So Sir Solito Talanya, Sir Mac, magandang gabi sa inyong lahat. Kay Doug Kramer, kay Ma'am Chanda Romero, sa lahat ng patuloy na susuporta mga kasama kong para-athletes, Ma'am Babylin, kay Ashley, kay Sir Richard Abad, kay Ma'am Juliet, sa aming coaches, kay Coach Erica, Coach Joyce, Coach Nimrod, magandang gabi sa inyong lahat. Sa head ng PIDAW, kay Doc Sam Aquino, good evening sa inyong lahat. Sa lahat ng mga bubuo ng PWD Baguio,
ng mga para-athletes ng Baguio. Sa swimming, sa archery, sa athletics, lahat yan. Kay Dino Masadaw, yung president ng para-athletes, kay Ma'am Elizabeth Baila. Good evening sa inyo. So yun, wag na natin ba, kay Miss April. Miss April Ann, thank you sa pag-recommend sa ating special guest for tonight. So yun, without much further ado, pakilala na natin ating bisita for tonight. Sabi ko nga kanina, batang-bata, fresh na fresh yan. So talagang ang guest natin for tonight, he's a computer science student at the University of the Philippines, Baguio. O, di ba? Matalino tong guest natin tonight. Papasabak tayo dito. Tapos, recently he joined the mission trip, 10-day mission trip sa Papua New Guinea. Kasama niya si Miss April. Naging guest natin, I think, a couple of weeks ago. Ang taong ito, meron din siyang big heart para sa mga lost. Sino ba itong mga lost? Sino ba yung mga nawawala na gusto niyang hanapin? Gusto niyang makita at na andun ang puso niya. So without much further ado, I'm possible magingay para kay Sir Gian Rimar Season. Hello po. Good evening po sa lahat ng viewers. Good evening po, Sir Pao. And thank you for the privilege and opportunity to speak here. Yun po. Actually po, ano lang po ako, hindi po ako matalino. Hindi po ako pogi. I'm just a funny guy. Yeah. Mas magandang funny. Di ba? Pagka funny, mas mas lapitin yan. Ay. Di ba? Mga meron tayong tinatag na yung mga how to be a master persuader, isa dyan ang nangunguna dyan ng funny. Di ba? So, pag ang tao napapatawa mo, lumalapit na attract mo ng mga tao. So, yan, mga guests natin, mga viewers natin, kayo nang mag-comment mamaya. Funny, gwapo, matalino pang bisita natin tonight. Alam ko matangkad din yan eh. Anyway, bago tayo mag-start, Gian, baka meron ka mga shoutouts, mga nag-aabang sa guesting mo sa Impossible, mga fans mo. Ayun po, sa nanay at tatay ko po na nangungulit. Ang baon daw, ang baon. Opo. Kailan daw po yung start na ito? Step po sila sa mga supporters ko po talaga ever since. Yes, syempre. Ayun din po sa mga Victory Group. Nakasama ko po sa Victory Group. At small group. Ayan, hello sa inyo. Hello Kuya Lester. Ay, siyang di ba youth pastor ba? Si Lester? Brother Lester? Ang leader ng youth? Campus director, yeah. So, dahil binanggit mo si Brother Lester, ikaw nang bahala sa kanya, mag-recruit para maging guest natin dito. Sige po. Siyempre yung may kasalanan, ba't nandito ka ngayon? Batiin mo. Ayun po, Ate April. Thank you po. Si Ate April po yung isa sa mga naging nanay namin during 10 days mission trip. Oo. Ang nanay-nanayan ng nyo. So anyway, okay ka na? May mga gusto ko pang batiin? Ayun po, sa mga kabataan sa Baguio City National High School, sa UPN, sa UC. Yun, hello. Sige. So dyan nagtatapos ang aming episode for tonight, episode 137. Andyan ka na naman. So thank you for your time, Brother Gian. So good night. Good night po. Okay na. Anyway, okay lang makikichismis ako sa yung buhay, Gian. Sige po. Kwentuhan ako. Parang lang, maalala mo kaya, magbabalik tayo konti sa iyong nakaraan. Relax ka lang, konti lang naman nanonood dito, mga 700, mga hanggang 1,000 lang ang viewers natin. Grabe po. So, huwag kang Gusto mong tumalikod na lang para hindi ka mahiya? Pwede po. Anyway, yung mga season mo, taga saan ba yan? Taga Pangasinan season? Joke? Yes po, taga Pangasinan po. Opo. Ang tubo po namin, sabi po taga Lingayen po. Lingayen. Oo. Pero ikaw, born and raised saan? Actually, mahabang kwento po yun. Sige, may time tayo. Sige po. Pinanganak po ako sa Bantukaling, mga Tarem, Pangasinan. Mga Tarem. Opo, lumaki po doon hanggang 6 years old. Tapos lumipat po kami sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Quezon City, okay. Tapos bumalik po ulit sa mga Tarem. Tapos
Ngayon po, currently, nasa Rubistondo po kami. Okay. So, pero ngayon nandito ka sa Baguio. Nandito po sa Baguio para mag-aral po. Mag-aral. So, dito sa Baguio, ano ka, nagbo-board ka, mag-isa ka lang sa Baguio, wala yung family mo. Wala po. Kamusta ang ano? Kwento mo naman kami, Gian, yung mga childhood days mo, mga unforgettable memories mo sa Pangasinan, sa Novaliches, Quezon City. Ano bang ano? Kamusta ang buhay mo growing up? Okay po. Nung 5 years old po siguro, Wait lang. Ilan taon ka na ba ngayon, Gian? 23 po. Ay, Bata- 24! Ano ba yan? Ano ba yan? Nakalpatidad, nakalimutan mo. 24 po. Ano pala, no? 24. Ano lang. 10 years older lang ako sa'yo. Opo. 11 years ago. Bahala ka na mag-compute doon. 35 po, no? Hindi, 11 years ago, 45 na ako. Okay po, 45. Huwag ka nang, it's not about me, it's about you. It's not about my age. It's about you. So, sige. Wait, question ko, ano, livelihood ng parents mo nung bata ka, growing up? Anong trabaho ng yung tatay, anong trabaho ng yung nanay? Si father po nun, nag-work po siya sa Manila as truck driver po and Okay. delivery driver po. Si mother po, nag-stay po siya sa amin sa Pangasinan po. So, si mother mo, housewife? Yes po, housewife. Ilan kayo magkakapatid? Ngayon po, 4. Bakit dati? 3 po. Nadagdagan? Nadagdagan. May umabol pa? So, parang anak mo na yun Opo. Pwede mo ng anak yun Opo, 8 years old na po siya ngayon. Okay. So, ilan kayo magkakapatid? 4? 4 po. You are the Oldest po. panganay ka. So, growing up, kamusta ang buhay mo sa Pangasinan? Sa mga tarem, tapos nung sabi mo nga, 6 years old, punta kayo ng Novaliches. Ilang taong ka na bumalik ng mga tarem ulit? Mga grade 4 po ako nun, mag-grade 4 po. Okay, so parang kinder, grade 1, 2, 3 sa Novaliches, tapos grade 4 onwards hanggang high school sa Pangasinan na. Sa Pangasinan po, opo. Kamusta buhay nyo growing up? Ayun po. Actually po, sa Bantokaling po yung probinsya type po siya na place. Yun po. So, growing up po, ganito po yung life namin. Siyempre po, si tatay lang po yung nagtatrabaho sa amin. And si nanay po is housewife po nung time na yun. Hindi po siya ganun kaayos or okay naman po siya. Pero yun po, naalala ko po yung nutusan po ako ng nanay ko na umutang sa tindahan, parang ganun po. Tapos 5 years old po, naalala ko po nun yung hanggang ngayon po. Ay, sorry Sir Gian, mag-rewind lang tayo konti. May nawala ka? Siguro mga 5 seconds kang nawala. Okay po. Saan po ako nawala banda? Yung nagkukwento ka dun sa ano yung letter B na pangalan ng province? Bantokaling po. Bantokaling, yung sabi mo yung nagsasart ka dun sa Bantokaling. Yung parang probinsya type talaga. Opo. Ayun po. Ang mga memories ko po nung time po na yun. One po, kwento po sa akin ng nanay ko, inuutusan daw po nila akong mangutang sa tindahan kapag walang pagkain nun. Parang ang kit-kit ko daw po nun. Parang ganun po. So, bakit noon ngayon, hindi na ba? Kasi pogi na po ngayon. Yan. Pero yun so, po, pinapangutang ka sa tindahan para sa ulam nyo? Pang luto? Po. Bakit mahirap ba buhay? Opo, nung time po na yun. Okay. Nung time na yun, 3 pa lang kayong magkakapatid, di ba? 3, parang 2 po. 2 pa lang. So when you say mahirap ang buhay doon sa mga tanim sa province nyo, gaano kahirap ang mahirap? Okay naman po, nakakakain po kami ng 3 beses isang araw. Pero yun nga po, gaya po nung nasabi ko po, yung minsan inuutang yung ulam. Ganun po. Ano mga memories mo ng ng madalas yung kinakain kayong family? Nung time na po yun, hindi ko na po maalala.
Pero yung mga kwento po sa akin ni Nanay Sardinas po, ganun po. The usual, ano? Yung galing sa tindahan, noodles. Opo. Oo. Parang, so madalas si Papa mo wala nun kasi truck driver. Yes po, sa Manila. Oo. So, kung tatanungin ko sa iyo ngayon, paano kayo pinalaki? Anong klaseng discipline sa loob ng season family? Sino ang disciplinarian? Sino ang pagka pinapagalitan? Kanino kayo tumatakbo? Sino ang good cop? Sino ang bad cop sa iyong parents? Parehas po bad ka. Hindi lang po. Nanonood, Gian. Nanonood, di ba? Pero ano po yun? Yung both parents ko po, yung discipline po nila sa amin hindi po ganun ka-harsh. Mhm. Even now po, yung freedom po namin ang sinasabi po sa akin lagi ng tatay at nanay ko, malaki na po kami, alam na namin yung tama, alam na po na yung mali. Parang free will pa rin, no? May free will. Opo. Growing up po, yung rules lang naman po sa amin na natatandaan ko, yung respeto yung matatanda, po. Yung lolo't lola ko po, respeto pa rin po kahit ayun po, si tatay po kasi galing sa broken family. So yun po. Tapos yung question ko, Zian, growing up, syempre medyo hindi naman talagang sobra-sobra ang meron sa family nyo. Sabi nga minsan pinanguutang yung kakainin. So yung pagdating sa mga wants sa buhay, medyo hindi kayo nagkakaroon ng yung mga luho, yung mga kung ano man na pwede nating masabing perks ng buhay growing up sa inyong kabataan. No? Yes po. Yun po yung time. Sige, sorry. During sa Bantukaling po. Oo. Ano yung pwede mong masabing pagka merong okasyon sa bahay nyo, pagka may birthday, let's say birthday mo, anong naalala mong ihahanda sa iyo ng parents mo? Yun po, spaghetti po before. Yun na yun. Yun ang yung celebration. Tapos nakakapag-imbita ka naman ng mga friends. Opo. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang regalo ng yung mga magulang growing up, yung childhood days, Gian, na talagang para sa iyo memorable ito? Childhood. Talagang di mo makalimutan regalo. Yung Benten po siguro na relo. Benten na relo. Nung pagbalik na po namin yun ng Pangasinan. Okay. Meron po before sa Bantukaling po, yung bulldozer po na laruan, metal po talaga siya. Pero miniature. Ano na yan? Siguro talagang medyo nagastosan din ng iyong tatay yan para mabilang ka ng ganun. Opo. Kaya po siya memorable sa akin. Kasi nung papunta na po kaming Manila, binenta po siya. Binenta yung toy na yon? Opo. Bakit? Kailangan ng additional na pera? Yes po, yung pagkakatanda ko po. So talagang anong naging feeling mo nung binenta yun? Bata ka tapos favorite toy mo siguro yun tapos kailangang ibenta. Ano naramdaman mo? Medyo maaga po ako nag-mature nun eh. Parang sabi ko po necessary naman yun. So okay lang po. When you say maaga nag-mature, ilang taong yan? Yung time na yan na kailangang ibenta yung favorite mong laruan na memorable toy? Ang alam ko po magsi-6 na po ako nun. Naintindihan mo na yung reason ng parents mo bakit kailangang ibenta yung laruan na yun? Opo. Kasi nung 6 years old po ako, marunong na po magsaing. Okay. Kasi isang memory ko rin po nun, nagkasakit po yung nanay ko. Tapos may kapatid po akong babae. Tapos po, wala pong hugas, wala pong magsasmoke. So, yun po. Ano bang pangarap mo, Gian? Yan, mga 6 years old, 7 years old ka sa province, yung habang lumalaki ka, anong pangarap mo? Anong gusto mo maging? Nung bata po ako, wala po akong pangarap. Wala pangarap? Hindi ka nangarap maging engineer? Contractor? Hanggang 6 years old po, hindi po. Wala. Siguro nag-start lang po akong mangarap ng mga 11 years old na po magka-high school. Yung mga, when you say 11 years old, you started dreaming, anong naging pangarap? Maging chemical engineer. Bakit? Saan pumasok
sa'yo, Gian, at the age of 11, 12 years old, yung maging chemical engineer? Kasi po, nung bumalik po kami ng Pangasinan, mayroon po kaming store sa market. Mhm. So, naiiwan po ako lagi sa bahay. Mm. Meron po mga doon, chemicals. So, nag-experiment po ako sa bahay kapag wala po yung parents ko. Buti hindi mo nasunog bahay niyo, ah. Hindi naman po. Pero may Bakit pala experiment. Anong major experiment na nagawa mo? Yung po, sa viewers po, wag niyo pong gagayahin. Mhm. Meron pong balloon. Mhm. Tapos nilagyan ko po ng Clorox. Okay. Toyo po. Ano nangyari? Sumabog po. Edi ang baho ng bahay niya. Opo. Pero hindi po alam ng parents ko yung reason bakit. Ba't may ganun? Ba't may ganun? So ngayon alam na nila. Alam na po nila. So sigurado yan, mukhang wala kang allowance this October, ah. So yun, mga kids, huwag niyong gagawin yun, ha. Ang pagmix ni Gia ng Clorox toyo sa loob ng balloon. So yung bakit nyo kinailangan pumunta ng Novaliches, mag-migrate sa Novaliches, yung at the age of 6 years old, ba't nyo kailangan umalis ng Pangasinan? Hindi ko na po maalala yung reason po namin. Pero para po mas mapalapit po kami kay tatay. Okay. Kasi nga doon ang work niya. Doon po yung work niya. Pero nung nasa Pangasinan ka, natatanda mo ba ilang beses lang siya umuwi ng Pangasinan para makasama kayo? Ang alam ko po, once a month. Once a month. Ano yung unforgettable experience, memory with your dad na nung kabataan mo? Yun po, lagi nag-uuwi po ng pasalubong. Anong lagi niyang inuwing pasalubong para sa inyo? Minsan po chocolates, donuts po. Wow. Mm-mm. Kay mama mo na lagi mong kasama, ano yung talagang hindi mo makakalimutang experience with your mom growing up? Siguro po yung tinutukan niyo po akong mag-aral ng math. Nung mga 6-7 years old po ako. Okay. Tapos yung turuan po talaga ako magbasa. Okay. So talagang siya, hands-on. Opo. Nung mga po, pagpunta po namin ng Manila, hindi po ako marunong magbasa. At the age of 6, hindi pa? Wala pa? Wala pa po. Kasi hindi po ako nag-kinder. Diretso ka grade 1? Diretso grade 1 po. Oo. So si mama mo ang naging mo, no? Sa bahay ka nag-kinder, sa bahay ka nag-prep. Talagang si mama mo nag-prepare para sa school. Opo. Biggest lesson na natutunan mo sa iyong tatay? Anong pangalan ni papa mo pala? Toribio po. Ano no? Very unique po eh, Toribio. Toribio? Opo. Toribio, nakuha yan sa kalendaryo for sure. Anong nickname ni Papa Toribio? Tors po or Turing. Turing. Sige. So anong biggest lesson na natutunan mo sa iyong papa, kay Papa Turing? Siguro po yung pagiging resilient. Tatay po kasi napaka streetwise po eh. Nabuhay niya po kaming buong family sa diskarte po. Yes. Nakapagtapos ba si papa mo? High school po. High school. Pero kita mo, 'di ba? Despite na hanggang high school napagtapos niya kayo, napag-aaral ka niya, 'di ba? Sa sa kayo magkakapatid. So sabi mo, diskarte, streetwise. So being resilient, yun ang biggest lesson na na-impart sa iyo ng yung papa. Opo. Saka mama mo. Sige, go ahead. Ano pa? Yung faith po. Si tatay po kasi yung unang na-save po sa amin. Okay. So yung kanyang faith kay Lord. So before, kumbaga ikaw hindi ka pinanganak na Christian. Hindi po. Sige. Later pag-usapan natin 'yan, ha. Pahinga ka muna diyan, Gian. Relax ka muna, babalikan kita, ha. Balikan natin yung iyong faith ng iyong family at ang lesson na natutunan mo sa iyong mother naman. Mamaya balikan kita. Pahinga ka muna diyan,
Gian. So yun, narinig natin na first part ng kwento ng buhay ni Gian. From mga Tarem, at the age of 6, nag-migrate sa Manila para sundan ng kanilang tatay na nag-work as a truck driver. Then, bumalik pagkadating niya na pagtungtong niya ng grade 4, balik ulit ng mga Tarem Pangasinan. Again, truck driver nga ang kanyang tatay, ang nanay niya plain housewife. Tinutukan sila magkakapatid. Kumbaga, talagang ang nanay niya ang naging unang guro ni Gian. Tinutukan sa pag-aaral, sa math, hanggang nakapasok straight sa grade 1. Nakwento nga niya na medyo hirap ang buhay sa Pangasinan. Truck driver ng tatay, once a month umuwi. Pinapadala nga siya daw ng nanay niya dahil nga daw cute daw siya. Para siguro hindi tumanggi yung tindahan, para yung nagtitinda sa tindahan para pautangin sila. Pautangin siya para sa kanilang makakain. The usual na pagkain na nakakain. Sardinas, noodles, so typical na medyo hirap sa buhay growing up sila Gian and ang kanyang family. Pero sabi nga niya, biggest lesson na tutunan sa tatay niya sa pagiging resilient. Streetwise, diskarte sa buhay, not giving up. And syempre, nakwento niya nga kanina yung faith. Bakit? Yung tatay daw niyang una na save. Tatay niya yung first na nakakilala kay Lord. Tumanggap kay Lord as his personal Lord and Savior. Mamaya, pag-usapan natin. Babalikan natin ang kwento ng buhay ni Gian sa ating episode 137. Andyan ka na naman. Diba? Andyan na naman. Diyan lang siya muna. Diyan lang muna si Gian. So yun, sa mga viewers natin, kung meron kayong mga products, brands, labels, sa mga companies or any events na gusto nyo gamitin platform ng I Am Possible para ma-promote natin. Meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. You may contact us para ma-send namin. Ma-present namin ng sponsorship packages sa inyo. You may contact us sa 0927-1818337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page. Send namin ng sponsorship packages sa I Am Possible. Again, ang Facebook page I Am Possible. Pag-usapan natin, tulungan nyo mag-grow ng I Am Possible. Tulungan naman namin kayo ma-promote. Lagyan natin inyong mga taglines, ang inyong mga logos dito sa aming Facebook page, YouTube channel, sa TikTok account. So pag-usapan natin yan. Open din po kami. We are very much open sa mga gusto mag-support, mag-donate, mag-pledge in any shape, way, or form para sa I Am Possible or GCash number 0927-1818337. Again, GCash number namin 0927-1818337. Maraming salamat sa lahat ng patuloy nagsusuporta at nagmamahal sa mga advocacies ng I Am Possible. Thank you so much. Sa mga naghanap naman ng events coordinator, party planner dito sa Baguio City, nearby provinces, please check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Napakaganda, napakahusay, napakagaling mo ng party planner dyan. Si Bianca Avellana, asawa ko yan, si Bia Avellana. Please check her page. Makikita nyo yung kanyang mga events na nagawa na. So, pag kinuha nyo, nag-joint venture kayo sa Pink Toolbox, nakipag-venture kayo sa Pink Toolbox for your party needs. Sa birthdays, debut, weddings, baptism, kung ano man ito. Mga gender reveal, yan. Kaya kung gusto nyo mag-propose, kailangan nyo ng assistance ng Pink Toolbox, you may contact her for bookings and inquiries 0927-1818337. Again, 0927-1818337. Or direkta na kayo mag-DM sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Lagyan nyo ng hashtag I Am Possible para mabigyan kayo ng magandang discount. So yun, balikan natin. Maraming salamat sa patuloy na sa mga sumusuporta, sa mga nanonood. Sa mga nanonood ngayon, pakishare ang ating episode tonight, episode 137. Andyan ka na naman with our very special guest Gian Season. So going back, andyan ka pa ba, Sir Gian? Sir Gian? Yes po. Oh, sige, baka pwedeng Hello po. dito ka na makakita ng talk show na pinagtatrabaho yung guest. Baka pwedeng ikaw naman magbasa ng mga shoutouts, comments. Napagod ako sa commercial natin eh. Live yun, ako rin yun eh. Sige po. Good evening po kay Ate Renzi Lor. Kuya Stefan. Sino yan? Lalaki yan. Si Brother Renzi. Ay, Kuya Renzi. Oo. Sama namin sa aming VG group. Si Ate Fatima po. Ayan, yung mag-asawa yan. Si Ma'am Babylin, kasama ko sa para atid. Good evening, Ma'am Babylin. Si Ma'am Tess po, saka si Raymond Floresca. Ma'am Tess, nanay ko yan. Good evening, Ma. Ano rin mang kwento ng ng young missionary natin, si Gian.
Si Raymond Floresca, taga dito daw yata, taga Victory din, pero alam ko dito sa ano eh. Sa Kias ata si Brother Raymond eh. Brother Raymond, taga Kias ka ba? Dito ako sa Pinesville. Sino pa, Gian? Yun pa lang po. Wala pang comment sa'yo? Wala pa po. Ayun po, mas pogi ang funny, sabi ni Kuya Renzi. Oo naman. Diba? Mas maganda naman yung funny ka na pogi pa. Opo. Yun ang ano, yun ang mga perfect combination, 'di ba? Gwapo na, funny pa. Parang guest natin tonight, 'di ba? Ikaw, Jen, nagpapaniwala ka sa akin, hindi nga ako nakakita. Tanda mo lahat kayo gwapo sa akin paningin. Lahat kayo magaganda sa akin paningin. Pero syempre, asawa kong pinakamaganda. So, sige. Mamaya, balikan natin yung mga ano. Mag-comment lang kayo ha. Brother Renzi, comment lang kayo. So, babalikan namin yung ano, yung mga shoutouts, mga comments so, para kay Brother Gian mamaya. So, balik tayo sa kwento natin. So, yun. Kay mother mo naman, anong ang biggest lesson na na-impart sa ng mother mo? Hanggang ngayon, bit mo, hanggang sa tumanda ka pa, mag-mature ka pa, yung biggest lesson na na-impart sa ng nanay mo? Siguro po yung biggest lesson na na-impart sa akin ng nanay ko po, yung forgiveness. Mm-hmm. Bakit forgiveness? Marami pong pinagdaanan si nanay. Okay. Pero doon pa rin yung forgiveness tapos yung pagtrato niya sa ibang tao. Kindness, compassion. Opo, compassion po. So, kumbaga na-i-apply mo rin siya sa buhay mo ngayon. Yung mga nakita mo sa nanay mo. Ano yun, tinuro ng nanay mo yung forgiveness o na-observe mo sa kanya? Na-observe ko po sa kanya. So, kayong magkakapatid, pagka nagkamali, mabilis ba kayo mapatawad na inyong... Anong pangalan ni mama? Si Nanay Marilyn po. Marilyn. So, mabilis niya ba kayo mapatawad pagka nagkamali kayo? Opo. So, hindi ka naman laging gumagawa ng kasalanan dahil alam mong madali kang mapapatawad ni Mama Marilyn? Hindi naman po. Okay. Mabait ba? Nanonood ba sila mama mo ngayon? Opo, alam ko po. Kasi hinihintay po nila kanina pa po eh. Oo. Mama Marilyn, ano ba? Mabait ba tong anak niyo? Hintayin natin mag-comment. Nasa sila ngayon? Nasa mga taram sila? Nasa Urbis Tondo po. Urbis Tondo. Talagang Pangasinan, ano? Opo. Mamaya, batiin mo nga sila mama mo ng ano? Pangasinense ba? Ilocano? Hindi rin. Tagalog po kasi kami sa bahay. Tagalog? Okay. Oo. Anong ano? Growing up sa school, kamusta ka sa school? Elementary, high school? College ka pala ngayon eh. Kamusta ka elementary, high school? Elementary po, katulad po nung nasabi ko po. Si nanay po kasi nagkikip po siya ng record ng mga test papers ko po. Hanggang ngayon po nasa bahay po namin. Wow. Tapos po yung mga report card ko po. So nung grade 1 po ako, hindi po ako marunong magbasa. Lahat po ng grades ko po, line of 7. Palakol po. Oo. Ganun. Nung second grading naman po nun, medyo po siya nag-improve. Tawag po kasi sa akin ng teacher ko, pagong. Mabagal. Hindi po ako. Pero pag tumitingin po sa akin, gumagano po yung ulo ko. Parang yumuyuko ka, nagtatago ka. Nagtatago po. Introvert pa po ako noon pa po eh. Pero yun po. Pero nagkaroon po ng improvement since second grading up to fourth grading. From 74, ganun po yung grades ko, naging 86. Mabilis. Ang bilis ng improvement mo. Resilient ka rin. Di ba? Opo. Saka po, na-appreciate ko po yung mga teachers ko na naniwala po sa akin. Yung tumatawag po sa akin na pagong si Ma'am Bullion. Mabait din po siya sa akin. Na ano? Minotivate ka rin niya? Opo, motivated po talaga po mag-aaral mo. Tapos sa bahay po, si nanay din po, pinagtsatsagaan po talaga ako. Mag-aaral. Ganon din siya sa mga ibang kapatid mo? Opo. Talagang nakatutok si mama mo. Nung grade 2 naman po, from section 4 po ako to section 2. So, yun din po. Maangat na. Doon din po ako nagkaroon ng passion for math. Starting grade 2? Opo. Ba't ka nag-enjoy sa math?
Na-enjoy ko po yung pag-solve ng problem. Mhm. So, Kaya sumasali mo na ba po ako. ng mga Quiz B? Opo, MTAP po, ganun po. Ang galing, no? Span of 1 year, ang laki ng na-improve mo. Opo. Nakapasok ka na sa mga sa mga honor roll sa uh, succeeding years mo. Yes po, nung grade 2 po, nagtapos po ako na second honor po doon sa... Galing. Tapos ng grade 3 po, napunta po ako sa special science section. Mhm. So, yun po. Sa Manila lahat yan, sa Novaliches. Opo, sa Novaliches po. Galing. 'Di ba? Hindi ka binitawan ng iyong mama. Talagang mas resilient si mama mo. Opo eh. Pasaway po ako na learn. Oo, hindi. Pero kahit pasaway, 'di ba, umangat ka ng umangat, oh. Opo. Mm. Pero sige, go ahead. doon po ako nahirapan kasi ibang tao na po sila eh. Paano, what do you mean ibang tao? Compared po ng grade 2 na po tawag dito, chill lang po. Ito grade 3 po kasi parang cream of the crop po. Okay. Na po yung mga kaklase ko. Oo. Kamusta yung experience doon? Na kumbaga best of the best na andyan na. Sabi mo, competitive na. Opo. Hindi ka ba na-overwhelm or nasindak sa situation na yun? Ang naalala ko po, lonely. Bakit? Mag-isa ka lang? Mag-isa lang po kasi ako nun. Nakaranas ka ba ng bullying? Hindi naman po. Mm-mm. Bakit tayo mong ano yung mga insecurities mo nung bata ka? Kasi pag loner, kahit paano, pwede natin sabihin may mga insecurities ka kaya ayaw mo makihalubilo, di ba? Ano bang mga naging insecurities mo nung mga time na yun, Gian? Siguro po dahil magkakaklase na po sila magmula grade 1. Barkada na. Opo. Tapos from section 2 po ako biglang naging special science class. So parang outcast po ako dun. Oo. Parang yung feeling ko po nun sa mga kaklase ko, hindi ko deserve na nandun ako. Nakachamba lang. Oo. So parang ikaw mismo hindi ka naniniwala sa kakayanan mo. Naniwala po ako na sa ganung mindset dahil po sa paligid ko po. Paligid meaning your family? My friend, yung classmates po. Sila sabi siya na you belong dito. Opo, parang yun po yung pinaparating nila na I don't belong. Okay. Oo. Kaya mas pinili mo maging mag-isa. Opo. Ano, buong grade 3 yan? Ganun ang situation mo, ganun ang experience mo. Opo. So paano yung nagsusumbukan ka kay mama mo sa parents mo sa mga nangyari sa school? Ang alam ko po hindi na po ako nagsusumbong. Basta mag-aral lang po ako, yun lang po yung nasa isip ko. So tinuloy mo siya hanggang grade 4, ganun. Pagdating mo ng grade 4 sa special class ka pa rin. Grade 4 po, lumipat na po kami ng Pangasinan. Doon na. Opo. So iba nang ano mo ngayon. Kumbaga from Novaliches na nasa cream of the crop ka na, pagdating mo ng Pangasinan, syempre, kumbaga iba na yung dating mo niyan. Nung grade 4 po ako, na-late po ako ng pasok. Bali, section 1 po ako nung time na po yun. Section 1 pa rin yan, di ba? Opo. So, so never ka nakaranas ng mga bullying nung elementary, high school? Okay ka naman? Okay naman po. Oo. Bakit ka? So sabi mo, grade 11 years old, pangarap mo maging chemical engineer, gumawa ka pa ng mga experiment pinagagawa mo. Ngayon lang nalaman ng nanay mo na yung toyo Clorox na nagdumi ka sa bahay mo, ikaw pala may kagagawan. Bakit anong nangyari sa pangarap na yan, yung pagiging chemical engineer? San ka dinala ng pangarap na yan? Ayun po. Nagbago po siya throughout the years eh. Nag-iiba-iba? Nag-iiba-iba po, pero gusto ko po maging engineer. Basta engineer? Opo, nagustuhan ko po yung math. Ngayon, gusto mo maging engineer sa DPWH, hindi naman na? Hindi na po. Hindi na. Oo. Sikat ang pag engineer, no? Oo nga po eh. Yan eh. So, every year,
Habang nag-aaral ka, nag-iiba-iba yung mga pangarap mo. Pero basically, andun pa rin yung yung love mo sa engineering, sa math, na hindi nawala yan. Hindi po nawala yun. Oo. Pero bakit nag-decide ka na pagka-graduate ng high school, college, Baguio? Ibang story din po yun eh. Mhm. Tatlo lang po kasi in-applyan kong college. Mhm. Yung isa po, PMA, Okay. SLU, tas UP po. Nag-exam ka sa PMA. Opo. Ano nangyari? Nakapasa po. Nakapasa ka. Sa SLU nag-exam ka. Opo. Nakapasa din. Nakapasa rin po. Tapos UP. UP po. Nakapasa din. Definitely. Nakapasa rin po. Oh, dapat SL yung kinuha mo. Yan ang, alam mo ba, dalawa lang ang eskwelahan sa buong Pilipinas? Ano po? SLU and others. Oh, kasi SLU graduate ako eh. I see po. So sa UP ka nag-aaral, di ba? Opo. Doon ka sa others. Others. So, PMA, SLU, UP, lahat nakapasa. Bakit Opo. UP ang pinili mo? Kasi yun po yung walang tuition fee. PMA is free. Babayaran ka pa nga niyan every month, di ba? Pero hindi po ako nakapasa sa medical exam. Okay, bakit? Anong sakit mo? Anong problema? May nakita po sa akin na kailangan ng surgery. Okay. Sige. So, dahil doon, kaya hindi ka natuloy mag-PMA. Opo. Yung nakitang kailangan mag-surgery, na opera na yun? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. So, anong year ka na ba ngayon? Extended po ako eh. So, dapat graduate ka na? Opo. Okay, sige mamaya pag-usapan natin bakit ka na-extend. So, pinili mo UP kasi walang tuition. Saan ka ba nakapasa? UP Diliman o UP Baguio diretso? Second choice ko po yung UP Baguio. Okay. First choice Pero po dapat yung pwede ka sa UP Diliman. Hindi po. Hindi po ako nakapasa doon sa campus na yun. Oo. So, kaya ka nag-decide mag-UP dahil una, walang tuition. Opo. Kasi gusto mo, bakit gusto mong para makatulong sa parents? Opo. Pero sila, kung sakaling let's say SLU ang pinili mo, talagang alam mo namang pagsisikapan ng iyong tatay na pag-aralin ka sa SLU. Opo. So, para sa iyo, yes. May scholarship din po kasi ako sa DOST nung time Okay. po na yun. Kapag nag-SLU... For SLU, pwede. Di ba? Pwede po, pero ibang course po. Hindi, anong course sana? Sa DOST po kasi, ang ina-allow po nilang i-enroll sa private kapag Center of Excellence po nila yung course. So, either IT po, or nakalimutan ko na po yung isa po nilang Center of Excellence sa SLU. Oh, IT, pero ngayon nasa ano ka? Computer engineering ka? Hindi ka ba nag-start as computer science? Ang gusto ko po talaga, electronics engineering po. Anong kinuha mo sa UP? Computer science po. Diretso na, computer science. Diretso po. Oh, pero sa SLU pwede rin naman yung IT, di ba? Opo, kaso 40,000 lang po yung isi-shoulder ng DOST. May quota din, may limit din. May limit din po siya. So, ako din nung nag-college ako sa SLU, IT ako eh. IT po. Inom tambay. Ba, may mga natututunan ka ngayon, Gian na. So anyway, so nag-college ka. So tumira ka sa Baguio mag-isa. Pag-akit mo, first year pa rin, nag-board ka na. Opo. First time mo yan na mapalayo sa iyong mga magulang, lalo na sa nanay mo, no? Opo. Sobrang tagal po. Kamusta experience? First week ko po sa Baguio, nagkaroon po ako ng sakit. So, anong sakit? Po. Sa ano yan, ano? Na-homesick ka kagad? Opo. Tapos po yung weather po kasi. Nanibago ka? Nanibago po. Anong sabi ng mga magulang mo nung aalis ka sa Pangasinan? Magbabagyo ka, magsasarili ka na? Yun po. Full support po sa akin lagi yung parents ko. Pero yung tatay mo no, nung first year ka, magka-college ka, truck driver pa rin siya? Dire-diretso pa rin yung work niya? Hindi na po siya truck driver po nun. Pero nasa Pangasinan na siya?
Nasa Pangasinan na po siya nun. Oo. Sige, So, kwento yun mo po naman yung- kami. Sige. Yes, Ayun po. Gian. Go ahead. Doon na po yung Go ahead. nag-start yung story namin kung paano kami na-save as whole family. Paano? So, So, meaning to say, first year college, yan, yung na-save kayo as whole family na. Nauning si papa mo. grade 9 po nun. Grade 9. So, Pangasinan pa rin. Sa Pangasinan po. Sige nga, kwentuhan mo kami, Gian, paano yun yung nakilala si Lord as a family? So, basically po, nung nasa Manila po kami, nawalan ng, ay di pa po pala, namatay po yung lola ko. Mhm. Tapos may pwesto po siya na sa palengke. Mhm. So, decision po ng family na bumalik sa Pangasinan para Mhm. alagaan po yung pwesto na po yun. Okay, So, okay. before po nun, nag-stay po kami doon. Mhm. Tapos nagkaroon po ng something sa trabaho ni tatay. Nawalan po siya ng trabaho Mhm. around that time. Mhm. Yun po, so naghanap si tatay ng trabaho na related din po sa driving. Mhm. Tapos naging family driver po siya. Diyan na sa Pangasinan. Sa Pangasinan na po. Okay. Yung pinagdadriver niya po na family, Christian po sila. Tapos Mhm. nag-a-attend po sa Victory Dagupan. Mhm. That time po, parang pinagpe-pray po nila si tatay. Mhm. Kasi po every Sunday, pinagdadriver niyo po sila. Mhm. Pupunta sa church. Papunta po sa church, pero hindi po siya sumasama sa loob. Naghihintay lang siya. Naghihintay lang po siya sa labas. Aha. Tapos ang sabi po sa kanya, one time, parang nudging na po ni Lord doon sa pinagdadriver niya po, kay Tita Rose. Sabi po niya, Brother Turing, baka gusto mong pumasok sa loob. Mhm. Tapos yun po. Si tatay po kasi, very people person po yan. Oo. So, nag-oo po siya. Mhm. Saktong-sakto po that time. Forgiveness po yung Preaching. Mhm. si tatay po, magmula bata po siya. Mga teenage years na po. Iniwan po siya ng both ng parents. Oh, sa iniwan siya sa lola niya. Actually po, iniwan lang po talaga eh. Iniwan lang siya. Okay. Kasi nagkaroon po ng family. Ibang family yung Pareho. parehas ng grandparents ko po. Opo. Okay. Mhm. Tapos may kapatid po na si tatay. Siya po yung aalaga sa kanila. Tapos teenager po siya nun. Mhm. Tapos yun po, yung forgiveness po yung topic. Parang binitbit ng tatay mo yung galit niya for the longest Hindi time. namin nakita yung may hinanakit po siya. Mhm. Kasi pag nakikita po namin lolo't lola namin, parang normal naman po. Okay. Pero yun po, deep inside po pala, meron pong Andun. unforgiveness. Mhm. So yun po yung topic about forgiveness. So perfect yung timing. Perfect po yung timing. Mhm. Tapos yun po, nag-accept si tatay. Tapos pag uwi po namin, parang naging involved po si Kaagad? tatay. Nakita nyo kagad yung Changes po. changes kagad kay kung tatanungin kita Gian, yung nakita mong changes kay papa mo, ano yung before and after he accepted Jesus Christ? Ano yung mga changes na nakita mo kay papa mo? Isa po yung dahil po lumaki po siya kasama yung mga pinsan niya. Talagang dikit po sila. Pag nag-aaya po sila ng inuman, hindi po siya tumatanggi nun. Okay. Tapos doon na po silang medyo mag-aaway ni nanay. Mhm. Dahil uuwi po si tatay na lasing. Mhm. Tapos yun po. Yun po yung isang changes na nakita ko na nung magmula po nung in-accept ni tatay si Jesus as Lord and Savior. Pag uuwi po kami Bantukaling, Mhm. uupo lang po siya doon pero hindi po siya iinom. So andun yung self-control kagad, no? Andun na po yung self-control, which is napaka-instantaneous po. Oo nga. Di ba parang ganun kabilis, no? Opo. Instant yung effect kay papa mo. So talagang matindi yung personal encounter niya kay Lord nung moment na yun dun sa preaching about forgiveness. Pero ito rin po, alam na po ng mga pinsan niya na Christian siya. Mhm.
Sa probinsya po kasi pag born again Christian, Mm. inaasar po nila na hallelujah, praise the Lord. Mga Or mga baliw. Opo, mga ganun po. So, Mm. lagi po nilang inaasar si tatay ng ganun. Pero si tatay po, firm siya sa faith niya. Na si Lord pa rin yung susundin niya. Mm. Pero praise God po kasi lahat po ng pinsan niya ngayon, na-save na rin. Hallelujah, praise the Lord. True kay papa mo. Ginamit ni Lord si papa mo para maging Christian sila. Actually, pinagpe-pray din po namin. Yung iba po namin pinsan, iba po yung naka-reach out. Okay. So, Yung iba po, basically nakita yung yung difference and changes sa buhay din ni papa mo. Opo, nakita po talaga. Wow, galing. Ikaw, anong naging experience mo, personal encounter mo para i-accept mo si Lord? Paano mo siya tinanggap? Anong circumstances na kasi may isip ka na grade 9. Opo. Mm. Sino si papa mo ang nag-ano sa'yo? Nag-share Hindi ng po. word ng gospel? Nung time po na yun na Christian si tatay, parang hindi rin po kami sumasama sa church. Okay. So, pinurso po si tatay ni Lord. Pinupurso din po pala ako. So, nung Okay. grade 9 po namin, doon po ako naging atheist. Okay. Kasi ang dami So nga po before grade 9, meron kang pinaniniwala ang Diyos. Tama? konsepto lang po siya sa akin. May konsepto ka. Yes. May Opo. kilala kang Diyos. Tama? Opo. Oo. So pagdating mo ng grade 9, tinanggal mo yung konsepto na yan. Inalis mo na sa isipan mo. Opo. Bakit? Kasi po, ang dami po nangyari sa amin nung time na yun. So, sabi ko, Lord, kung nagsasuffer kami, parang di ka naman talaga totoo. Okay. Bakit nangyayari to? Bakit Opo. nangyayari to sa amin? Kung may Diyos talaga. So kina-question mo na si Lord nun. Kino-question ko na po si Lord nun. Ang question mo ba diyan bakit nangyayari sa inyo to? Opo. Or bakit inaalaw po nito? Okay. Or kung totoo man siya, bakit wala siyang paki, parang ganun po. Okay. Oh, so wala kang hindi mo siya maramdaman sa buhay niyo ng mga panahon na yun. Wala. Hindi po. So hindi mo ba pumasok din ba sa isip mo na parang ano ba to, pinaparusuhan mo kami, Lord? Hindi naman po, pero alam niyo po yung parang nanonood lang siya tapos walang paki. Ganun Walang po pakialam. Ano yung term dyan? Nonchalant. Opo, nonchalant po. Okay, so nung para sa'yo nung grade 9 ka na parang nanonood ka lang parang wala kang pakialam. So wala na akong pakialam sa'yo. Parang ganun. Opo. Di ba? Parang quits na tayo. Opo. Okay. So anong nangyari sa'yo nung wala ka nang pinaniwalaang konsepto ng Diyos, tinanggal mo na even the mere concept ng God tinanggal mo na sa isipan mo. Kamusta buhay mo during those times, Gian? For me po, ang empty po nun. Parang pares po nung grade 3 na, sige, mag-aral na lang ako. Tapos magtapos. Tapos yun na yun. Parang wala nang direksyon ng buhay mo. Wala na pong direction. Okay. When you say pinupursue ka rin pala ni God, what do you mean pinupursue ka rin niya? Kasi nung time na po nun, may nag-initiate po akong kaklase ng Bible study sa classroom po namin during lunch time. You were 15 years old noong time na yan. 15 ka niyan. 15 to 16 po. Ayun po. So, nagpa-Bible study po sila. Halos everyday po ata. Pero doon po ako sa likod. Okay. Sa lunch time. Pag i-invite po nila ako, sasabihin ko po na, sorry, hindi ako sasama kasi ayaw ko maging hypocrite. Okay. So, bumalik ka sa pagiging loner? Opo, loner po. Okay. Pero, may ginawa pong paraan si Lord nun eh. May isa po akong kaklase, humiram po siya ng payong. Para po pumunta sa bahay ng teacher namin na pagkakandakan ng Bible study. Okay. So dahil po, isa rin po sa unwritten rules sa family.
Kung ano yung gamit na lumabas ka, dapat yun din mauuwi mo. Okay. So, Yung sinundan ko po yung responsibility. payong. Opo. Mm. So, pinuntad ko po yung payong dun sa Bible study. Mhm. Habang nagba-Bible study po sila, may pagkain po tapos may juice. So, dahil So, pinakain na po ako, Okay. nag-stay po ako. Oo. Oo. Yun po. Tapos si Tito Rene po yung nagtuturo nun. Mhm. About gospel, about namatay daw si Jesus para sa akin, Mhm. sa kasalanan ko. Mhm. Pero po nun, hindi ko po siya naiintindihan Oo. Oo. na makasalanan ako. Sarado isip mo eh. Opo. Mm. Kasi pong thinking ko po nun, mabait naman po akong bata. Hindi po ako Good works. naninigarilyo. Opo. Hindi po ako nag-aalak. Hindi po ako hindi po ako gumagala. At saka hindi ka na nga naniniwala kay Lord eh. Opo. So yun po. Dahil hapon na po nung time na yun, gusto ko na pong matapos yung Bible study. Gusto mo na umuwi? Gusto ko na po. Nakakain ka na eh. Opo. Mm. Pero ano po siya? Dahil nga po kumain po ako, nahihiya po akong umalis. Umalis, oo. Nung bandang dulo na po, tinanong ko sino yung hindi pa ina-accept si Jesus as Lord and Savior. Tinaas ko lang po yung kamay ko kasi gusto ko na pong umuwi. Para matapos na. Po. Pero habang pinagpipray ko po yun, may kirot po sa puso ko. Okay. Na yung part, lalo po yung part na Jesus, salamat. Namatay ka para sa akin. Ganun mo ako kamahal. Pero dahil po ano po ako nun, parang tough guy na ayaw pakita na umiyak. Parang di po umiyak. Kasi yun po, pauwi na po ako. Nung pauwi po nung day na yun, parang napaisip po ako na from God is not real. So, to siguro may God talaga. Okay. Tapos napaisip po ako, sige Lord, kung totoo ka, bigyan mo ako ng sign, parang ganun po. Okay. Pero hindi ko po ito nire-recommend sa iba. Ganun lang po ako. Anong sign na hiningi mo, Gian? Dahil po medyo logical po ako nun. Sabi ko po yung pinaka-impossible. Dapat before po ako umuwi, may makita po akong number 32 sa jersey store. Okay. Yan po. Saan galing yung 32? Random lang po siya. Yan po. Tapos, pauwi na po kami nun. Wala pa po akong nakikita. Tapos sabi ko, hindi ka nga totoo, Lord. Hinamon mo, no? Pero ayaw, opo. Ayaw po man. Yan yung right after mo siya in-accept si Jesus Christ na para matapos lang, tapos biglang may kurot para sa puso mo habang dinadasal mo yung sinner's prayer. Opo. Okay. So, malapit ka na sa bahay nyo? Hindi pa po kami nakakaalis. Kasi ayaw po umandar ng motor. Pero umandar po siya nung pagkalingon ko po sa gilid na may tao nakasuot ng jersey short 32 tas nakasando po na may 32 rin. Talagang bulgar na yung number 32. Hindi mo na may pagkakailang may 32. Opo. Pero skeptical pa rin po ako pa uwi. Hindi ka pa, nagduda ka pa ha? Nagduda pa rin po ako. Shorts lang hiningi mo 32, pati sando may 32 na. Oo nga po eh. Pero nung ano po nun. Baka nagsabi ka pa, wala na ba ibang God? Oo nga po eh. Pero ano po, from God is not real to siguro real si Lord. Tapos yung after ko po makita yung yung 32, sabi ko po siguro Lord, most likely, totoo ka. May doubt pa rin. May doubt pa rin po. Okay. Hinamon mo pa ulit? Hindi ko na po siya hinamon. Parang na na po. Pagtawag doon, hindi ko na po siya naisip. Pero a week after po, dumating po pala yung pinagdadriver ni tatay, yung husband ko. Oo. Yung mga nag-attend sa victory. Opo. Tapos gusto pong
i-meet kaming buong family. I-bisitahin po. Okay. Tapos bumisita na po siya. Nagulat po ako na yung pinagdadrivean po pala namin, ay ni tatay, is the same po na nag-preach ng gospel sa akin sa Bible study. Si Tito Rene. Si Tito Rene. Opo. So wala kang ka-idea na siya pala yun? Wala pong ka-idea. Okay. Doon po ako nagulat na, wow, Lord, in my darkest, lowest, and lost moment, pinurso mo ako continually. Tapos buong family po namin nag-accept. Nung dinalaw kayo ni Tito Rene? Opo. Tapos nakita ka niya? Opo, nakita niya po. Ang tawag doon, di ba, yung nangyari sa'yo nung grade 9 ka, yun yung time ng rock bottom mo, di ba? Opo. Di ba pag sinabing rock bottom, sad-sad na yung buhay mo? Opo, sad-sad na po. Oo. May sinabi nga di ba? Pagka tayo nasa rock bottom, baliktaran mo lang When you're at the bottom, andyan yung rock. Nasa atin yung rock. Tama? Opo, tama po. So yun ang nangyari sa'yo. Yung sa lowest point ng buhay mo, sa rock bottom mo, andun ka sa bottom, andun yung rock. Diba? Opo. Just imagine, Gian, kung hindi ka dumaan sa lowest point ng buhay mo, most probably, hindi ka babalik kay Lord, hindi mo makikilala si Lord as your personal Lord and Savior. Hindi po. Tama? Kung babalikan natin yung mga questions mo, Gian, totoo ka ba? May Diyos pa ba? Bakit may inaalaw itong nangyayaring ito? Kung totoo ka, bakit nangyayari sa amin ito? Yung mga katanungan mo kay Jesus Christ, kay Lord, kay God, yung mga moments na yon. Then you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Nakakuha ka ba ng kasagutan bakit kayong family dumaan sa darkest moment ng buhay mo? Nakakuha ka ba ng kasagutan, Gian? Hindi po sagot sa mismong tanong kung bakit, pero siguro po yung sagot kung nasaan siya sa lahat ng pangyayari. Hindi po siya yung nanonood lang na walang pake. Pero siya yung nagpupurso sa amin noon pa man. Parang ganun po. Meron ka bang pinangahawakang Bible verse na pwede mong ma-share sa amin during those times hanggang sa nakilala mo siya, hanggang sa ngayon, yung pinangahawakan mo na na salita niya? Siguro po as a family, yung pinanghahawakan po namin yung Matthew 6:33. Okay. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yeah. Kung natanong kita kanina, Gian, sa mga changes na nangyari sa papa mo, once he decided to surrender his life to Jesus Christ, sabi mo instant yung naging effect kay papa mo, lalo na sa pag-inom. Even his cousins na hindi siya makatanggi, andun na siya. Kahit sabi natin binubuli yung tatay mo dahil sa pagiging Christian sa faith niya, he did not, hindi siya bumigay dun sa mga pambubuli sa kanya. Nakita natin yung changes, nakita ng mga ibang tao yung changes sa kanya, kaya nakapagtanim siya ng seed. Sa'yo, anong mga pagbabago na nangyari sa buhay mo, Gian? Siguro po ito, hindi po alam to ng family ko, pero noon po, hindi ko po mamahal yung family ko. Hindi mo ano? Hindi ko po mamahal. What do you mean? Parang selfish po ako nun. Hindi po parang selfish po ako nun. In what way? Tinitignan ko po yung ibang tao, parang ganun po yung buhay nila. When you say tinitingnan mo yung buhay ng ibang tao, naiinggit ka? Opo. Okay. Na bakit sila may ganito, may ganyan, bakit kayo wala? Bakit ikaw wala? Yes po. Gano'ng katagal mo dinala yan, Gian? Siguro hanggang grade 9 po. Okay. So may tampo ka sa parents mo, may tampo ka sa sitwasyon ng buhay mo. Yes po, that time. Hindi alam ng parents mo na may ganyan kang nararamdaman. Hindi po. Kung ngayon umiiyak ka, Gian, dahil sa naramdaman mo before, yan ba pag mag-isa ka, sabi mo nga loner ka rin ng mga times na yun,
iniiyak mo rin ba yan? Yung ganyang pakiramdam? Na bakit ganito ang buhay ko? Bakit mahirap kami? Hindi po siya iyak, pero more on galit po kay Lord. So talagang dinala mo yan, yung galit kay Lord na bakit kayo mahirap? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit yung mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko sagana sila? Tama? Opo. So that's hanggang grade 9. Correct? Yes po. So yung selfishness na yon na parang yung sinabi mong hindi mo minahal ang family mo because of your situation ng family. Yes po. Naisip mo rin ba yun na sana sa ibang pamilya na lang ako pinanganak? Ang nasa isip ko po nun, maglayas na eh. Okay. Na, bakit sila tatay, sila nanay ang naging tatay-nanay ko? Hindi ko po yun natanong kasi ginawa po nila lahat. Mm-mm. Pero kung naisip mong ginawa nila ang lahat, so para siya kulang yung ginawa nila ang lahat. Opo, kasi napaka-selfish ko po nun. Mm-mm. Yun po, maglayas na rin po kasi hindi ko na rin po nakakita yung purpose ko sa buhay. Okay. Yan yung mga panahong wala kang Diyos. Opo. So talagang ikaw ang lost. Opo, Tama? lost na lost. Oo. Ikaw ang Pero lost. Kasi sa labas po mukhang okay naman. oo. Pero deep inside po, lost na lost. Oo. So talagang, pero searching ka o hindi? Lost ka lang o may hinahanap ka? Pero deep inside po siguro hinahanap ko yung meaning or yung purpose. Mhm. Pero hindi ko po siya actively sinesearch. Oo. Until that moment with Tito Rene. Opo. Nung moment na yun, yung mga changes na nangyari sa buhay mo, Zian, natanggap mo na ba yung situation mo? Opo. Actually, yung sinare ko po sa PNG yung in my lack, He overflows. Yes. So ngayon po, yung faith ko po, it's impossible for me not to believe in God. Yeah. Na to the point na sobrang caring po ni Lord. May mga nangyari po sa family namin na during the years po ng Christian, hanggang ngayon po, na mukha siyang grabe nangyari. Palipat-lipat po kami ng bahay. Pero yung Ano ba sovereign po ni Lord, Hindi kayo makabayad? wala po kaming permanent residence. Oo. Pero yung mga panahon na palipat-lipat kayo ng bahay at you accepted Him as your personal Lord and Savior, the whole family, dumating ka pa ba sa point na kina-question mo ulit si God na, God, Lord, tinanggap na kita. Bakit parang ganito pa rin ang sitwasyon ko namin? Hindi na po eh. Hindi na? Kasi po, nakita ko po sa tatay ko, sa nanay ko, sa buong family po na kahit ganun po yung situation, yung faith po kay Lord nagstay. Tapos may Tapos peace. Opo. Si Lord never niya po kami pinahiya or pinabayaan. Mhm. Ayun po. Actually, ang dami nga pong miracle stories na kulang siguro yung time. One big or small, whatever miracle on top of your mind na naiisip mo na gusto mong i-share sa mga viewers natin. During those times na dumadaan kayo sa struggle sa mga hardships as a family and lahat kayo ay Christian na this time. Siguro po nung time na wala na po talaga kami mapag-stayan. Nag-stay po kami sa bundok. Bundok? Opo. At bitbit nyo mga gamit nyo, mga damit nyo? Opo. Okay. Senior high school na po that time. Okay. So medyo crucial. So para kayong nagka-camping? Opo, para pong camping. Okay. Pero during that time po, yun po yung siguro most blessed namin na moment. Kasi yung trabaho po ni tatay doon, magbantay lang po ng equipment. Tapos daily po yung sweldo niya. So sumisweldo po siya habang nag-stay lang po doon.
Tapos nandun po kami sa whole family. Ang akala po nung iba, parang sinumpa kami ni Lord. Pero that time po, yung provision ni Lord nag-overflow. So kung para sa iba lacking, yun yung overflow pala. Opo. Yun po yung time na pa-college po. Lord, paano magka-college? Andito kami. Tapos yun po kayo. Opo. Lumabas po yung result ng UP. Lumabas yung result ng DOST. Galing. Parang, diba? oh God. Tingin nila na naghihirap kami. Pero we're overflowing pa yun. In the natural, dapat huwag ka na mag-aral. Magtrabaho ka na. Opo. Tumulong ka na. Kumbaga, walang-wala na nga kayo, magka-college ka pa. Opo. Wow. 'Di ba? Just imagine Gian, no? Kung yung situation mo nung naandun kayo sa bundok, yung situation mo nung grade 9 ka na hindi mo pa nakikilala si Lord, malamang talaga iniwan mo ng family mo. Opo. Actually, di ko po kayang iwan. Pero baka wala na po ako nun. Yeah. Kasi nakatingin ka before sa sa lacking eh. Opo. Hindi mo na-appreciate kung anong meron ka ng mga panahon na yun. Wow, galing. So once you were lost, 'di ba? Pero nung time na with Tito Rene, God found you. Yes po. Kumbaga, sabi natin ikaw naghanap pero hindi. The whole time si Lord na nandiyan, nakikita ka ni God. Kumbaga, talagang naghanap siya na parang eh. Di ba minsan sabi nga na, Lord, I accepted you as my personal Lord and Savior. Tama? Pero kung titignan natin yun, I don't know if you'll agree with me, Gian, na parang ang yabang nung dating nun, na parang napaka self-serving nung I accepted you, Jesus Christ, as my personal. For me I don't know if you'll agree. Kasi di ba, parang yung pag-accept pala kay Jesus Christ is in our own terms. Nagets mo? Yes po. Parang maghintay ka Lord, pag ready na ako, tsaka kita tatanggapin. Tama? Yes po. Pero yung pala, the whole time, dumating ba sa point mo, sa isip natin, na si God pala ang tumanggap sa atin, hindi tayo ang tumanggap sa Kanya. Nagets mo? Opo. Just imagine how blessed we are na tinanggap tayo ng Diyos. Pinili niya tayo. At the lowest, darkest point of your life, naandyan ng Diyos pala. Akala mo walang Diyos, pero naandyan ng Diyos. Tinetesting. Naalala mo yung isang series natin sa Victory, di ba? Suffering produces endurance. Yes po. Endurance produces character, and character produces hope. That happened to you, Gian. Through your suffering, nag-produce yun ng endurance because you did not give up. Yes, and na-develop yung in character, your faith, and now your hope. Nabigyan ka ng pag-asa. Parang yun may sinashare nga ako every time I speak, every time may mga speaking engagements ako. 3 H na pwede nating ihalin tulad sa nangyari sa buhay mo, Gian. Humiliation, hunger, hope. Yeah, para sa'yo, maraming tao nagpapahiya na wala na, mahirap na kayo, dyan na kayo sa bundok, tigil mo na yan. Tama? Okay. Lacking That's humiliation, pinapahiya ka. Madaming tao nang nagmamaliit sa'yo. Pero because of that humiliation, nagkaroon ka ng hunger na hindi ako papayag. Parang babangon kami, family namin, maraming blessings. Then, because of that hunger, nagkaroon ka ng pag-asa sa buhay. Yes po. Galing. So, doon natin makikita buhay na buhay si Lord sa buhay niyo. Tama? Opo. Yeah. Sige, bago tayo magpatuloy, Gian, huminga ka muna. At ako'y naiiyak rin sa'yo Sabi mo, funny ka Ginawa mong drama Sorry po. Basa ka nga please, Gian, ng mga comments dyan, mga shoutouts. Ayun po, nag-shoutout po ulit si Kuya Renzi. Tapos si Marla Jane Concepcion po. Sino yan? Ito po, friend ko po ito. Hi, Miss Marla. Kasama po namin sa 10 days. Attend the mission trip. You're next, Ma'am Marla. Hello, Kuya Eman. Brother Eman, ang pinakamayamang naging guest ng Impossible, Eman Billones. Congratulations sa iyong baby, Brother Eman. Ayun po, hello din kay Ate April. Andiyan na, gising na. Opo. Hugs daw po. Miss April,
Napaiyak ko, Miss April, tataas ang rating. Karin po. Ano pa? Ayun, hello, Ivan. Si Ivan. Si Ivan Kasama mo? Isa po sa siya po yung una kong winantuan dito sa Victory Baguio. From anong school? UP Baguio rin po. Andyan ka na naman, nakatambay ka na naman, ha? Hello, Ivan. Po kay nanay. Mama mo? Opo. Anong sabi ni mama mo? Nanonood daw po sila. Mama Marilyn, balikan mo yung episode yung kanina, baka hindi mo naabutan na yung Clorox tsaka Toyo, balikan mo yung part na yun, ha? Love na kayo ng inyong anak. Mahal na niya kayo. Wala nang kanyang pagiging selfish, di ba? Opo. Meron pa? Ayun po, sabi po ni Ate April, napaiyak na daw po. Oo nga, yan na. Congrats! Sabi ko po, hindi po Oh. Sabi ko siya nga, pag umiiyak dito, tumataas ang rating eh. Meron pa? Yun po, sa kapatid ko po kay Janmin. Tama na ang luha, kuya. Damay-damay na yan. Ganun eh, di ba? Yung overflowing ngayon sa puso mo, hindi mapigilan Ivan eh. Ay, Ivan, sino ba? Si Gian. Opo. So yung sinasabi mo kanina, Gian, na hindi alam ng parents mo, na hindi mo sila, marami kang tampo, marami kang hinanakit, gusto mo maglayas, napatawad mo na ba sarili mo, Gian, doon sa part na yun? Opo, part po siya ng pinakita sa akin ni Lord na sobrang mahal ako. Hindi lang niya, pero ng buong family. Sabi ko nun, Lord, thank you sa love. Hindi ko na po iniisip na naisip ko po yun noon. Pero ang focus ko po ngayon, yung love ni Lord, tapos yung love ng family ko. Kaya doon po sa tanong niyo kung napatawad ko po yung sarili ko po. Yes po. So mas naging malalim ang relationship mo with your family? Yes po. Dati po hindi po kami nag-I love you. Pero this time po, yun po. Tapos may time po kami family na may family, as a family po kami nag-worship kay Lord. Wow. Nagpe-pray sa mga kamag-anak namin. Galing. Ang na-miss po ko kay Lord na dahil po naranasan namin ma-lost, parang dinevelop niya po yung heart namin for the lost din. Wow. Yes. Kaya all out ako ngayon pagdating sa mga lost. Kasi paano mo ibibigay yung isang bagay na hindi mo naramdaman? Totoo po. Diba? Yung paano ka magkakaroon ng puso, ng passion for the lost kung you never ka naging lost? Correct? Totoo po. First-hand experience mo na you were lost, but dumating yung point na hinanap ka ni Lord. Andyan si Lord. God found you. Tama? Opo. So yun yung passion mo ngayon. Kung pupunta natin yung passion mo, Zian, ito yung reaching for the lost. Paano ka nakarating sa point na yan? Sabi mo, 'di ba, yung ngayon kayong buong family, andun yung passion nyo, andun yung desire nyo to seek for the lost. You're praying for your family, ikaw sa friends mo. Umabot ka sa point na at a very young age, nabanggit ko nga kanina, nakasama ka sa 10-day mission trip sa Papua New Guinea. Opo. Paano decision making ang ginawa mo doon? Diba, yung sa intro natin, diba, a computer science student na decided to answer a call far beyond the classroom. So that's very far beyond the classroom ang Papua New Guinea, ang mission, pagiging missionary ang mission trip. Nung una po, talagang hindi ko po naiintindihan na God is also reaching out to those nations.
parang mindset ko po dito lang sa Philippines. Pero dahil po embedded na po siya sa movement po natin for the lost, parang Lord, gusto ko rin makapunta just to preach. So nung nagkaroon po ng application for 10 days mission trip ng Papua New Guinea, sabi ko lang, sige Lord, here I am, send me. Wow, Jeremiah, no? Opo. Pero looking at our packets po, yes. Hindi ko po alam na malaki po pala yung i-raise. Tapos naka-sign up na po, no? Tapos natanggap na rin po siya. Tapos doon ko po nalaman. Ang laki po pala. Oo. Pero paano kumilo si Lord? Amazing po nun. Kasi for 3 months po, siyempre po yung family namin wala masyadong connection. Wala rin pong plan B. Okay. Si Lord lang po talaga. So for 3 months po, prayerfully, Lord, sino ba yung pwede kong i-meet na makikipartner sa akin? So, nagkaroon pa ako ng listahan. 50 people. Okay. So 50 people na po yun. 30% pa lang po yung nare-raise ko. 30%. List. Oo. Parang another dalawang set of 50 people pa. Opo. Tapos isang buwan na lang po yung natitira. Deadline na po namin. Sabi ko, Lord, here I am pa rin. Trusting you. Yes. So, yun po. In the span of 1 week po. Yung 30% po naging 65%. Na amazingly, hindi ko po alam paano yung nangyari. May mga nag-chat lang po na magsusupport. Tapos 7 days before po yung deadline, may nag-chat po sa akin. Friend of a friend po. Sabi po niya, makakapunta na po daw po ako. Akala ko po, faith declaration. Tinanong po ako 2 days after, magkano po yung kulang? Sabi ko po, mga nasa 34K pa po. Laki pa. Opo. Tapos sabi niya, sige, check mo yung portal mo bukas. Pag-check ko po ng portal ko, 100%. Buo na. Tapos po nun, days after po, akala ko po, yun na po yun. Hindi na po ako surprise ni Lord. Pero may mga people na nagdagdag pa po. Oh, may pasobra pa. Opo. Ang na-raise ko po in total is 135%. Wow. So may 35% kang sobra. Sobra po. Galing. Tapos may mga lumapit po sa akin. O ito, dagdag mo pang preparation mo. Ito, pocket money mo. So nung pumunta po akong Papua New Guinea na, kung titignan ko po talaga yung capacity namin, capacity ko po, parang impossible po. Lacking talaga di ba? Lacking po. Pero yun nga po, in my lack, God overflows. Yes. That's the biggest lesson. Opo. Na despite me being a student, yung sinabi ni Lord na go and make disciples of all nations, yes, it's possible. All we need to do is respond, Lord, here I am. Send me. So yun po. Countless miracles din po yung pag-raise ng funds namin. Miracle din po after miracle. Yun nangyari sa 10 days mission trip. Kwento mo kami kahit konti ng experiences mo sa Papua New Guinea sa yung 10-day mission trip. At a very young age, student. Ikaw ang pinakabata? Ay, hindi po. Meron po mas bata. Si Marla po. Yung kanina, si Marla. Opo, siya po yung pinakabata. Pero po yun, yung mga nangyari po sa 10 days, yung ina-expect po namin, in-exceed po ni Lord. Example po na pagpunta po namin ng campus, napaka-open ng mga students. Hindi kinahirapan. Hindi po kami nahirapan. Tapos napaka-welcoming po nila. Ang expectation po namin, hindi kami kakain, hindi kami makakatulog, hindi kami makakaligo. Ibang kultura no? Ibang lugar. Opo, ibang lugar po.
Pero si Lord po, sined niya kami not only as missioners, pero as His child. So, pampered po kami. Nakakakain po kami. Maayos po yung tulog namin kahit pa paano. Nakakaligo po kami 2 beses. Pinoy na Pinoy ah. Oo nga po eh. Yun po. Tapos yung mga stories po ng mga na-reach out namin. Yung iba po parang katulad ko po. Lost Na-lost din. din po siya. Kasi may UPNG po sila doon. May? UPNG. University of the Philippines. University of Papua New Guinea. Kala ko. Opo. Okay. Yung atmosphere po doon, lahat ng students, pressured po sila. Kasi sinend lang po sila ng buong clan nila para makapag-aral. At kapag nakapagtapos po sila mag-aral, sila naman po yung magbabalik buong buhay nila sa buong clan. Wow. Tapos po yung understanding pa po nila ng Christianity is about works. Good works, yes. Okay. Mag-devotion ako at mag-share ako ng gospel para ma-save ako. Ganun ang ano nila. So yung burden po nila, ito na po yung sa family pressure, nadagdagan pa po ng religious pressure. Yes. Or religiosity. Nung na-preach po namin yung gospel, parang makikita mo po sa mata ng tao o ng student na nag-light up, na-lift yung burden. Na hindi gusto ni Lord yung ginagawa nila para sa Kanya, pero ang gusto ni Lord yung puso nila. Yes. At the things that they can do for God. So tapos po yung na-share namin na the mission of God ay yung the salvation of God. Hindi lang yung nag-start, hindi lang siya nag-stop doon. But He has given us a purpose, a new mission. Yung mga student po doon from someone na sobrang bigat to someone na nagkaroon ng purpose. Nakita po nila yung mga kaklase nila or yung mga schoolmates nila na mission field. So may mga kasama po kami doon na mag-love test or mag-engage ng students na local po. Tapos kaka-engage lang po namin kahapon, tapos sumama na sila. Yun po yung nakita namin na miracle. Talagang moving ni Lord. Opo, yung moving po ni Lord. Hindi kayo nahirapan talaga. Prepare na ni Lord yung field. Opo. Buong family po nila, nasasama nila sa church. Tapos ngayon po, ongoing yung one-to-one ng iba. Patuloy. May communication ka pa dun sa mga nakausap mo sa Papua New Guinea? Yes po. Galing. Na-share mo sa kanila yung mga personal experiences mo? Nag-testimony po ako dun sa Galing. English po. Sige nga, gawin mo nga ngayon. Hindi na po eh. Naloban na po eh. May limit lang pala siya, no? May 10 days lang pala yon. 10 days lang po. 10 days lang yun. Galing. So parang even yung even yung mga pinadala ni Lord na makakausap mo, kumbaga nakarelate din sila sa'yo. Yes po, kasi kumbaga parang na-mirror yung buhay mo sa buhay nila. Opo. Lalo po yung sinabi ko po na there are moments na kumain kami ng kamoting kahoy lang. Doon sa bundok yan? Opo. Tapos yung iba, nakarelate kasi ganun din po pala yung nangyayari sa kanila. Wow. Pero they were encouraged po na when you step up and obey the call of God to go to the nation, it's possible. Despite your luck or despite your shortcomings. Yun yung Zian eh. Yung question mo kay Lord, nung grade 9 ka na, gusto mo nang maglayas, hindi mo na nga mahal yung pamilya mo, madami ka ng tampo, inggit, lahat-lahat na, patong-patong na, yung pala, yung mga question mo, yun yung sagot eh. God is just preparing you. Yung mga circumstances na pinagdaanan mo, yung pala yung preparation para sa kung sino ka ngayon, Gian. Yes po. God is just preparing you. Tama, di ba? Same thing with Jeremiah, di ba? I'm just a teenager. Hindi ako marunong magsalita, di ba? Pero ang gusto lang ni Lord is yung yes mo. Hindi niya hinahanap na kung
matalino ka, nasa honor section ka, 'di ba? Hindi niya hinahanap yung mayaman, yung may kapasidad. Sabi mo nga 'di ba yung doon sa ating lack, doon dadating yung God's overflow of blessings. Yes po. Doon mo rin po makikita na God is an amazing God and nothing is impossible for Him. And He is able to do immeasurably more than what we can ask or imagine. Correct. Minsan kasi tayo mismo nagbibigay ng limitation kay Lord. Totoo po. Wow, galing, 'di ba? Yun si Jeremiah, 'di ba? Sabi ni Lord just say yes. Ang hinihintay lang ni Lord is yung yes mo and He will equip you. Yung ginawa ni Lord sa'yo, Gian, yung equipping na ginawa niya is years before nagsastart na siya, i-equip ka niya. Totoo po. Through doon sa experiences na pinagdaanan mo sa buhay mo at a young age, in-equip ka na ni God. Yung pala magagamit mo yung pag-equip yung mga experiences na yun to share the gospels doon sa sa mga pinuntahan mo, sa mga lost, basically sa mga lost. Tama? Totoo po. Yun din po yung sinabi namin sa PNG that we have our stories to tell and they also have stories to tell about how Jesus found how Jesus found them. Correct. Galing. Medyo bumibilis ang oras natin, Zian. I don't know kung nag-dinner ka na. Medyo, sabi mo, mahiyain ka pero maabot din tayo ng 2 hours. Parang pareho kayo ni ng nanay nyo eh. Si Miss April, mga mahiyain pero maabot ng 2 hours yung kwentuhan. Opo. Medyo bumibilis ang oras natin, Zian. Meron tayong ginagawa dito words of positivity. May bibigyan ko yung words or set of words, word association, na i-connect mo, bigyan mo sa akin yung literal meaning ng word, kung kaya. Kung ano yung pagkakaintindi mo sa word na yon. Tapos, after that, figuratively or metaphoric, ano yung significance, relevance niya sa buhay mo or paano mo siya gagawing message sa mga viewers. Okay ka? G po. Sige. Bago natin umpisahan, last pasada ng mga messages. Baka may magtampo pag hindi natin nabasa. Ayun po. Sabi po ng nanay ko, naku, iyakin po yan si Gian. Ay, hindi halata po. Opo, iyakin ka pala ha. Kapag kay Lord lang po, pero pag sa ibang bahay. Pero yun po. Sabi po na Ate April, Gian, you are indeed an inspiration, especially to the youth. Oh, thank you, Ate. Tapos Ate April po ulit, sabi po niya, overflowing provision. Yes. Tapos Ate April din po, binuking po niya ako, sabi niya, umiyak din po yan sa PNG. Yun. Opo. Umiyak po ako nun. Na-post ka po sa yung video mo? Yung picture ko po. A picture na umiyak. Kasi yanakap po ako ng local doon. Wow. Sarap ng feeling, no? Opo. First time mo na-meet? Opo. Wala ka bang na-meet doon na pwedeng maging partner for life? Ba't ka tumatawa? Mukhang meron Hindi po kasi inaasar po nila ako. Meron nga. Inaasar ka sa isang lokal. Give your life to PNG po. Sabi po nila. Tapos inaasar po nila ako sa isang local leader doon. Ako nakita ng nanay ko. Inaasar lang po, Mami. Inaasar lang naman. Hindi po. Mukhang pag nagpaalam itong babalik ng PNG, alam nyo na. Sige, okay ka? Meron pa? Sabi po natin, April, bubuking ko na din ba, Sir Pao? Ayun na. Go. Habang nakikinig si Mami Marilyn. Marilyn po. Habang nakikinig Miss April, booking na natin, no? Naka-save to Gian na itong episode natin, hindi mabubura to. So, hindi ka pwedeng tumanggi. Nasa transcript to ng Senate. Nasa transcript ng Senate to. Anyway, sige, meron pa? May comments pa? Di nga, sabi po ng nanay ko. Oy, ala ka. Yan na. Yan ang pag-uusapan nyo ngayon. Lakas ng mother's instinct. Oo, meron yan. Diba? Binata naman eh. Diba? Basta... Ha? Focus po.
Si Lord muna. Sabi nga, di ba, lost and found. Pagka dadating, basta si Lord magbibigay niyan. Opo. Correct? Hindi hinahanap yan, si Lord ang magbibigay niyan. Alam mo Totoo. ba ako, Miss April, Gian, Ma'am Marilyn, hindi na ako nag-google ngayon. Hindi na ako gumagamit ng Google ngayon, Gian. Ano pong gamit niyo, sir? Wala na akong ginagamit. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nakita ko na yung misis ko eh. Mapapangasawa ko na yung misis ko. The search is over. Grabe po. Ayos ba? Ayos. Nanakawin ko po yan. Meron. Saka alam mo ba, hindi na ako nangangarap ngayon. Hindi na ako marunong mangarap. Bakit po? Nakuha ko na yung pangarap ko eh, misis ko eh. Wala na akong pangarap. Ayos ba? Ayos. Ayos po. Yung magagamit. Pag kailangan mo, message mo na ako. Sige. Sige, first word natin, Zian. Okay? Related naman siya sa computer science course mo. First word natin, keyboard. Keyboard. Mm. Keyboard. Yun po yung pinipindot-pindot ng mga tech. Yeah. Keyboard po. Yun po. Siguro po kung isang message, sometimes po di ba mukhang scrambled yung keyboard natin kapag titignan natin as individual. QWERTY, ang gulo, no? Opo, QWERTY, ang gulo. Pero if the hand of God, you will allow the hand of God to touch the keyboard, to write your story, it will be beautiful. Not just a random letters, but a story worth telling. Galing. Keyboard. Galing. Mukhang Miss April, aral sa ito. Ang galing ah. Ay, di ba? May ganito po ba? Ha? May ganito po ba nung kay Ate April? Oo, lagi. Meron. Oh, sa kanya, tatandaan ko ano ba yung sa kanya? Injection, stethoscope, mga ganun natin kay Miss April eh. Connected sa nurse niya. Nursing. Basta every episode may ganito. Kaya nga iba ayaw na ata mag-guest dahil dito eh. Yes, po. Sige. Galing. Hand of God, di ba? Random letters, pero because of the hand of God, nakaka-create siya ng napakagandang story. Tama? Second word ko, USB. Alam mo ba yung at your age, Gen Z ka ba? Gen Z? Ata po. Pero old soul po ako. Sige. Anong nauna bago USB? Bago nagkaroon ng USB, anong nauna? Yung floppy disk po. Floppy disk? Hindi. Ano po? USA. USA. Di ba? Tapos after ng USB. Parang okay ba? Nakulakan po ako ng joke na yun. Nawala ba yung wifi dyan? Nawala po. Sige. Anong USB? USB po. Yun po yung port. Port po siya. Okay. Nasaktan. Po. And siguro po kung i-relate ko sa message, yung USB can sometimes referred to as the USB drive, the storage. And storage full of memories. In life din po, yung person, hindi mo lang siya makikita as USB drive. Yun na yun. Pero meron siyang laman inside. So for us people who are interacting with them, it's good to learn them or learn their story. Ano yung laman ng puso nila or ng memory nila katulad ng USB drive. Right. After ma-create ni God through sa keyboard yung story ng buhay, di ba? From being yung random lang, create siya ng story, di ba? Doon sa keyboard. Then, andun ngayon sa loob ng USB yung story ng mga buhay ng mga tao. Tama? Tama po. Galing. Last word, CPU. CPU. Siya po yung nag-iisip sa computer. Central Processing Unit, no? Tama? Central. Yun po yung maliit na square. CPU. Hindi po siya yung pinaka importante sa motherboard. Lahat sila. It will not function. Then kapag kulang yung isa. Pero yung CPU, siya yung parang pinaka-heart ng computer. So kapag merong kang PC, tas wala yung CPU, mag-on, pero it will not work. Di ba po sabi sa Ecclesiastes that God has put eternity in our hearts.
without that missing picture, without that God in the middle, mag-on naman tayo. Mm-mm. But we will not function according to our purpose. Parang pinagandaan mo. Nakakainis. Parang ano, no? Parang hindi siya impromptu lang na ano. Sa mga viewers hindi kami nag-uusap ni Gian Talagang on the spot yung mga word association niya, pero feeling ko na talaga to. Moving ni Lord, the Holy Spirit na yung kumilos. Gian, even sa word association, talagang Holy Spirit na nagsalita. Through you. Ginawa niya ng mouthpiece ikaw para even those words naging napakagandang message sa mga viewers, di ba? Like yung keyboard, si God ang nagsusulat ng buhay natin. From the very beginning, hindi pa tayo pinapanganak, nasa ano pa lang tayo, mga DNAs pa lang, whatever, cells, ganun. Nakasulat na yung nakatadhana na yung buhay natin. Tama? Tama po. USB, andun, sabi nga niya di ba? Huwag mong tingnan yung tao, pero pakinggan mo kung ano yung storya ng buhay ng taong ito. May nilalaman yan. Then lastly, yung CPU, yun ang puso. Yung heart. Basically, yan yung ano. Yan si Lord inside of us. Diba? Ang Holy Spirit na yan. Correct? Yes po, siya yung missing piece Missing piece. in us. Hindi gagana kung wala yan. Hindi gagana. Yeah. Correct, diba? Parang buhay ka nga, pero anong meaning, anong purpose mo? Without the CPU, walang purpose. Correct? Galing! Thank you, Gian. Grabe. Parang hindi ka pinagpawisan Talagang obvious na special Yung class mata po. Ha? Yun po yung pinagpawisan. Yung mata mo? Oo nga Kanina yung pagkain mo fried chicken, ngayon nilaga na Tinola na no? Basang-basa na. Oo nga po Anyway, bago tayo mag-end, Gian, anong message mo, Gian? Kay Tatay Turing tsaka kay Nanay Marilyn na talagang nagturo siya ng resiliency, ng forgiveness, na hindi ka binataw ni nanay mo hanggang matuto ka magbasa, hanggang maging honor student ka. Kay tatay mo na talagang nagsikap para itaguyod kayo. Anong message mo sa iyong parents? Gusto ko yung nakakaiyak para mas tumaas ang ating rating. Grabe. Siguro Anong po gusto mo sabihin sa family mo? May iiyak na daw po sabi ng nanay ko. Yan sige. Pero yun po. Thank you. Kasi magmula noon pa, kahit ganun po yung naisip ko na selfish ako, ganun pa rin yung pagmamahal niyo, hindi nagbago. Just thank you for supporting me. Ganito ako ngayon kasi dahil po sa inyo. Thank you po. I love you po. I love you, Tay. Ngayong nalaman na ni Nanay Marilyn, yung nanay na yung tatay na nung grade 9 kayo talagang nagdamdam ka, sabi mo hindi mo nga sila minahal ng mga panahon na yon dahil sa mga galit, sa mga tampo, sa mga inggit, na minsan inisip mo na bakit dito ako sa pamilyang ito pinanganak, hindi na lang sa mga mayayaman kong kakilala o sa kapitbahay ko na mayayaman, doon na lang sa anay. Ganun. Baka this is the perfect time if you want to ask for forgiveness sa iyong parents, Gian. Yan po. Sorry po kung yun yung naisip ko during that time. Pero salamat din dahil magmula noon talaga yung pagmamahal niyo po hindi nagbago. Sorry po. Yeah. Sigurado yan. Naramdaman na ng nanay mo yan, ni nanay Marilyn ever since nung mga panahon na yan. Pero nung mga panahon na yun, kahit hindi ka humingi ng tawad, siya mismo napatawad ka na niya. Tapos po Diba? siguro po sila yung hindi po siguro, pero sila yung pinakamalaking blessing ni Lord sa kanya. Kung may option po ako to choose another family, sila po ulit. Sila ulit. Anong kantang yun? Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Diba? Millennial din ako kahit pa paano alam ko yung mga kantang yan. Ako po hindi ko alam. Anong gusto mo sabihin, message mo, Zian, sa mga nakasama mo sa mission trip, sa mga mentors mo, na talagang umalalay
nag-disciples sa'yo? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ayun po, thank you for making the love of God very tangible Mhm. sa sa buhay niyo rin. At yun, let's continue the mission. No matter the cost. Gusto mo lang Whatever. bumalik sa Papua New Guinea eh. Hindi po. Pero yun po. Mm. Kaya rin po An- na-develop yung heart and yung lahat po ng alam ko ngayon at yung ginagawa ko po ngayon dahil may mga people na nag-invest din po sa akin Yeah. ng time, Naniwala sa'yo, energy, tama. resources nila. Yes. Hindi lang po si Kuya Lester pero buong church community po eh. Mm. Buong church family. Thank you po Victory Baguio as well. At Every Nation Campus Baguio, Benguet. Mm. Andito ng ang next pastor ng Victory Christian Fellowship Benguet. Nasarap na natin yan. I-declare na natin yan, di ba? I-prophesy na natin yan. Maniwala ka. Ano yan? Sa moving ni Lord, sa mga experiences mo, sa pagkilos ni Lord sa buhay mo, hindi malayo na pwede kang maging next pastor ng Victory Christian Fellowship. Gian. Di ba? Pag naging pastor ka, balikan mo ako ha. Opo. Balikan natin tong episode na to na dineclare natin dito. Pinoprophesy natin na magiging ka next pastor. Okay ba? Okay po. Sige. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers, sa mga youth, kung sino man na nanonood ngayon na dumadaan sa mga kagaya ng pinagdaanan mo? O yung mga kabataan na walang ginawa kundi tumingin ng mga kakulangan sa buhay nila. Mga inggit sa mga kung anong meron ng ibang tao. Mga dumadaan sa depression, sa anxiety, yung alam mo yun, yung mga ganung bagay na pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Ng mga lost sa buhay nila. Anong gusto mong mensahe? Iwang message para sa kanila. Siguro po yung story ng parable ship. Mhm. God is pursuing you until He finds you. And when He finds you, He will put you on His shoulder joyfully. And He will celebrate that He found you. Kung ngayon naiisip nyo na mag-isa nyo or wala nang nagmamahal sa inyo, si Lord, He's pursuing you even right now. And He will not stop pursuing you. All you need to do is just be still and say, Lord, di ko na kaya. Pagod na akong tumakbo sa'yo. Doon mo mararanasan na hahagkan ka ni Lord pabalik. So if you're feeling depressed or without purpose or naiinggit ka sa iba, know that the love of God pursues you until the end. Sabi niya rin po doon sa John 13:1, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Guys, the best decision you could ever have in your life is to surrender your life to Jesus as your Lord and Savior. Magmula noon, hindi ko pinagsisiyan. And I believe right now, hindi nyo rin pagsisisiyan. It will be the best adventure of your life. At kapag na-meet nyo na si Jesus, and you surrender your life, sabi doon, di ba, He lived the 99 just to seek the one that is lost. Be that sheep who will go with the shepherd to seek the lost. Yun lang po, Sir Pao. I'll give you this time, Zian, idiretso na natin doon sa mga lost na nanonood, nakikinig ngayon, na hindi pa nakakilala kay Lord. Baka if you can pray for them, sa mga Sure viewers natin, na ipagdasal natin sila. Zian, sige please. Sige po. Lord, thank you for this opportunity na na-share yung story ko, Lord. Yes, Lord. But it is not my story, Lord. Hindi ako yung bida. But you're the one who pursued me. Lord, hindi ko deserve yun. But you still pursued me.
Lord, there are viewers here na siguro nasa isip nila na wala na silang purpose. Yes, Lord. Or yung iba siguro sa kanila, Lord, nakagawa ng maraming mali na naisip nila na hindi na nila deserve yung pagmamahal or hindi na nila deserve magkaroon ng purpose. Maybe some of them also, Lord, na betray, iniwan, or hindi nakaranas ng pagmamahal. But now, thank you, Jesus. You're telling them that they have life to the full in you. And thank you, Lord Jesus, that as they trust you as their Lord and Savior, Lord, you will never put them to shame. I pray right now, God, that they will see you for your love and for your plans for them. Thank you for dying on the cross for our sins. And thank you for giving us a new life. Lord, if there are students then nanonood ngayon and they are struggling financially, Lord, I pray that they will trust you as their Heavenly Father. Sabi mo, Lord, diba sa Matthew 6, look at the birds in the sky. They don't sow nor harvest, pero pinapakain mo sila. Thank you, Lord, that the students will trust you as their Heavenly Father. And they will experience, Lord, that even in their lack, you will overflow. Lord, maybe there are parents na nanonood ngayon and they are struggling as well to raise their family. Thank you, God, that you will sustain them, you will strengthen them by your grace, and they will be able to raise their family with you in the center. I also pray, God, kung meron mga teachers na nanonood dito, thank you, God, that you will use them to disciple the next generation. And if there are Christians then, Lord, nanonood ngayon, and kontento na, Lord, sa buhay na meron sila. Thank you, Lord, that you will stir up their heart and their compassion for the lost, that they will also participate in advancing your kingdom. Lord, thank you for loving us. You deserve it all, Lord God. Thank you for giving us meaning. Thank you for giving us purpose. Thank you for giving us life in you. Yes. In Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Lord, in a special way right now, Lord God, we thank you, Father God, for this day, September 29, na ito ang tinakda niyong araw para maging mag-guest si Gian sa Impossible. We thank you, Father, for his life, O Father God, at this young age, O Father God, tunay nga, Lord God, na overflowing ang kanyang pagmamahal para sa inyo, ang kanyang desire to reach out para sa mga lost, O Lord God. Kung paano niyo siya hinanap, sabi niyo nga po sa Bible, Lord God. Isa lang ang mawala out of 100 ships, Lord God. Iiwan nyo ang 99 para hanapin, habulin, kunin ang nag-iisang nawawala, Lord God. Like what you did kay Gian, O Father. Thank Father God sa mga struggles, sa mga hardships, sa mga trials na pinagdaanan niya, Lord God, at a young age. Because of these trials, O Father God, because of the lacking ng buhay niya, O Lord God, ito pa po ang naging instrumento para mag-overflow si Gian. Naging preparation po lahat ito, Lord God, para i-advance ang inyong kingdom, O Father God. Thank you, Father God, for his heart, for his life, sa kanyang passion, O Father God, to pursue your kingdom, to do the great commission, O Father God, reaching out sa lost souls, O Father God. May just continue to use him in whatever ways, Lord God. Bless all the works of his hand. Bless his school, O Father God. Maraming salamat na hindi lang po siya mag-excel sa school, that other people, his classmates, his teachers, so Father God, that truly other people may truly see you present in his life, Lord God. Patuloy siyang mamunga, O Father God. Bless his parents, Tatay Turing, Nanay Marilyn, his siblings, O Father God. Bless them, O Father God, that they will truly lack nothing. Everything they need is truly coming their way, O Father God.
Bless them. Continue to bind them, O Father God, with your love. Be in the center of their family, O Father God. We lift up you, Lord God. Give them good health, long, healthy, prosperous life. Patuloy niyo silang gamitin, hindi lang po si Gian, but his whole family. Bless him, Lord God. We pray, Lord God, na yung kumilos sa kanyang mga desire ng kanyang puso, Lord God. Lahat ng plano niya sa inyong buhay, sa kanyang buhay, kayo pong manguna. Hindi niya kayo tatalikuran muli, O Father God, na lahat, Lord God, lahat ng ganyang gagawin ay patungo sa inyo, Lord God. Bless him, O Father God. May just continue to support, to guide, to be with him. Use him, Father God, for your glory. We just surrender to you, Gian. Bless him, O Father God. Maraming po salamat sa kanyang buhay, sa kanyang testimony. We surrender him to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ka-impossible, ladies and gentlemen, Mr. Gian Rimar Season. Again, thank you. Maraming salamat, Brother Gian, for your very inspiring life story. Despite of your young age, very inspiring ang nangyari at mangyayari pa sa buhay mo. Thank you so much. Thank you rin, Sir Pao, for the opportunity to share my story here. Amen. Thank you. We are so proud of you, Brother Gian. Si God is definitely proud of you. So yon, sa mga viewers, narinig natin ang very inspiring life story at the age of 24 ni Gian Season, di ba? Sa lahat ng pinagdaanan niya, tinalikuran niya ang Diyos, hindi na siya naniwala sa Diyos at the age of 15, 16 years old. But because of that situation, di ba? Doon niya nakita, nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus Christ. God used Tito Rene na hindi niya alam, yung pala yung pinagtatrabahuhan ng tatay niya. Even yung mga signs na mga mukhang imposible, glaring sa harap ni Gian na, I am the Lord, I am your Lord, I am the God. Buhay ako. Totoo ako, andito ako sa harap mo, huwag ka na magbulag-bulag. Just like what Jeremiah did. Kung ano nangyari sa buhay ni Jeremiah, he's just a teenager. Bakit akong padadalhin mo doon? Bata lang ako, sabi ni Jeremiah. I'm just a teenager, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako matalino, hindi ako mayaman. Ba't ako, ang dami naman dyan, sila na lang. Ganun ang nangyari din kay Gian. Bata lang siya. It's just a youth. Anong alam niya sa Great Commission? Pero ang kailangan lang natin, like Jeremiah, like Gian, just say yes. Yun lang ang iniintay ng Diyos. Hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging sobrang physically fit. Hindi mo kailangan maging sobrang mayaman. Hindi mo kailangan alam lahat ang different languages ng buong mundo. Ang kailangan lang ng Diyos is your yes. Lord, use me, I'm here. Yes. I say yes. Kung anong gusto mong ipagawa sa akin, then God will equip you. Actually, He is equipping you right now para sa Great Commission, kung anong work na dapat mong gawin. Pagiging missionary, it doesn't mean na kailangan mong pumunta ng ibang bansa to do mission work. Hindi lahat tayo yan ang calling. Pero kung nasaan ka ngayon, you are a student, that's your mission field. You are an employee, that's your mission field. You are an athlete, that's your mission field. Kung nasaan ka nilagay ng Diyos, that's your mission field. Share the gospel, but be more than sharing the gospel, be the gospel. Makita ng tao na mga nakapalibot sa iyo na ikaw, you are the living testimony of God's goodness, of God's grace, of God's faithfulness. Tayong unang-unang makikitang Biblia ng mga ibang tao hindi pa nakakakilala sa Diyos. Bago natin basahin ang Bible, bago natin banggitin ang Bible sa tao, kailangan makita muna nila na buhay ang Diyos sa buhay natin. Let's all be the Bible, not only share the Bible, but let's all be the Bible. Again, maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nanood ng episode 137 with Gian Season. Andyan ka na naman, di ba? Laging naandyan si Gian. Tumatambay lang yan to reach out for the lost souls. Again, andyan ka na naman. Sa mga viewers na nanonood ngayon na naghahanap, nangangailangan ng inspirational, motivational speaker or trainer for their schools, churches, companies, organizations, or any event na kailangan nyo ng inspirational, motivational speaker or trainer, please feel free to contact us sa 0927-1818-337 para ma-check namin, ma-block namin. Ma-block ko sa calendar ko yung schedule. Or pwede naman kayo mag-DM directly sa aming Facebook page, I Am Possible. Again, kung kailangan nyo ng speaker trainer. Pero,
kung wala namang kayo magandang sasabihin, alam nyo na, wag na kayong mag-comment. Again, I'm Paulo Avellana. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Wag nyo nang intaying mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.